Megalite po. Patented enzymatic hydrolysis. Ano yun? Nung nabas, sa layman's term po, masusi yung unti-unti nilang kinuha yung component na hindi gumagamit ng heat. So, ibig sabihin, dahil naka-cold process po siya, nakuha natin yung omega na parang all as natural. Wow. Natural na natural. At hindi nawala yung effect. At ang napakaganda po dito, kaya niyang tumagal ng walang preservatives. Tayo lang ang food supplement o yung tinatawag na salmon oil na kahit 4 years na hindi haluan ng preservative, nag-i-stay as good. Wow. So, bakit ba nauso yung ating salmon oil? So, nauso po yan dahil dito sa kwento ko. Ano po ito? Nakikita nyo? Anong tawag dyan? Eskimo. Eskimo. Sino ba? May papabasa ako. Sinong volunteer? Volunteer. Ayun. May premyo! Ayun. Sino may premyo? Ipapakwento natin sa kanya kung saan nanggaling ang ating... Babasahin mo lang, babasahin mo. Kung saan nanggaling. Ma'am, papasa po ito. In 1970. In the 1970s, it was discovered that the Inuit. Hindi yan, Inuit. Ha? Inuit. Hindi Inuit. Inuit people of Greenland and Alaska had an absence of heart disease and diabetes. This led to a detailed analysis of their diet to see why they had such good health compared to other populations in Western Europe. Yun. Pai, bigyan mo to. Ng jacket. Bigyan ng jacket! Ano yung ano natin? Ulitin ko, ano? Kaya pinabasa ko para hindi sa akin galing. Ano tawag? Inuit. Inuit, ha? Maliwanag. Iba yun. Ha? So, sir, ang sumagot nga, Eskimo to eh. Kahit ako nung nakita ko, Eskimo yan eh. Anong Inuit? Eskimo, di ba? Turo sa paaralan. Eskimo, sino may alam Eskimo yan? Oh, Eskimo daw. Eskimo nga. Ano pinagkaiba? Yung mga Tagaloob, ang tawag nila, Inuit. Tribe, indigenous. Pero yung mga galing labas, tawag nila Eskimo. Almost eh, pero mas ano ko yung Eskimo. Indigenous po siya. Then, na-curious sila noong 1970 po kasi merong research na lumabas. Hindi po sila nagkakaroon ng heart problem. Hindi rin sila nagkakaroon ng sugar problem o diabetes. Yun yung lumabas sa result. So, nagtaka sila. Ano kayang ginagawa nila? Ano kayang ginagawa nila, ma'am? May idea ka ba? Bakit walang nagkakasakit sa mga Inuit? Sakit sa puso o kaya diabetes? More, kasi walang pagkain po doon, almost ganyan. Mostly ang diet nila marine. So doon napuso yung ating omegas na nakakapagpabago doon sa tunaw or nakakapagprotekta yung mga puso at tunaw. So, ngayon, why salmon in Norwegian is different from other salmon? May salmon din naman sa Philippines. Tama? Yes. May salmon ba sa Malaysia? Yes. O sa ibang bansa, may salmon? Yes. O bakit tayo pipili? Layo pa o, Norwegian? Norway. Yan, one thing is safe. So, ang Norway po, very strict ang water management. Binibintay nila ng pati. Joke lang po. Talagang strict po yung kanilang regulation. Then plus, optimal water temperature. Ang ideal water temperature po, 8 to 14 centigrade. Sa Philippines pa din. Siyempre hindi, di ba po? And then yung water current, doon po, important factor pala po ito. Nakita niyo drawing? Kasi hinahanap ko pa yun. Sabi ko, sino makabasa nito? Fjords. Fjords. Hindi yung fjords na sasakyan. Fjords. So, sabi ko, ano ba yung fjords?
So, ito pala yung duktong kung saan yung water current, naghahalo po yung tubig dagat sa tubig tabang. Fresh. No? Parang nasa atin tawag, parang practice sa water. Diyan po, nandiyan po nila nakuhuli yung tapos, gumamit sila ng cold process para ma-preserve po talaga yung omegas. Ayun, ito pa pala. Very important po yun sa salmon na yung tubig, hindi malakas yung current, hindi rin stagnant. Pag dito po sa area nila, sakto lang po, may current, hindi malakas, hindi mahina. So, healthy po yung mga salmon nila. Hindi pwede yung salmon hinuli mo lang basta kung saan. Kailangan yung breeding places nila naka 8 to 14 centigrade. Tapos yung water current, hindi malakas. Pag malakas kasi nagagambala yung habitat nila. So, stress yung isda. Hindi rin pwedeng stagnant kasi nabubuhay yung mga parasites. So, nagkakasakit yung mga salmon. Tapos, para nakakain din natin. So, ang pinaka-okay sa kanila yung water current. Nasa pagitan siya ng oo ay hindi. Na hindi malakas, hindi rin nakatigil. Yes, Doc? Yes. Ayun na. Thank you. Yeah. Why omega is unique? Okay. Siyempre, tulad na sinabi ko bakit siya unique. Yan nga. 100% natural salmon oil and pristine Norwegian forge. No additives. Yung iba po nabibili natin sa market, nilalagyan nila yun ng preservative, which is sometimes is vitamin E, para lang tumagal yung shell life. Sa atin, pure po yun. Yun yung pinagmamalaki. Kahit iwan mo ng 4 na taon dyan, hindi yan mapapanis. Wow! Hindi yan. Iwan mo nga lang yung kanin mo mamaya eh. Di ba? Ito po, hindi mapapanis. Kasi very pure yung pagkakagawa. Napakalinis. Kasi pagka hindi malinis yung pagkakagawa po doon, nagkakaroon yun ng mga bacteria na i-spoil. Pero sa kanila po, napakaganda. Then, ito po. Number 2, unrivaled stability with 4-year shelf life. Ito na po yung sinasabi ko. Walang makatapat sa atin na company, unrivaled po. Kahit iwan mo nga po ng 4 years yung ating salmon oil, hindi po siya basta-basta. Tapos, 84% po, natural anti-inflammatory acid. Usually po yung mga inflammatory acid natin, yun ang bibili, yung synthetic. Ito po, meron siya talagang natural, 84%. No? 78% providing the full spectrum omegas. Pag sinabi natin full spectrum, usually kasi sa market, omega 3, omega 6. Yun lang yung common. No. Pero sa atin, omega 3, omega 5, 6, 7, 9, 10. Alam niyo yun. O ano yun? Mamaya. Ayan, unique patented lipopeptide fraction with anti-allergic action to reduce effect of pollen pollution. Kulang kayo. May animal dito. Ibig sabihin kasi minsan pag fish natin, di ba? Nagkakaroon tayo ng allergy. Maraming tao kaya tinatanong ko sa hospital bago ka turo ka ng antibiotics, tatanong mag-skin test pa. Dito po sa kanila talaga, very unique, anti-allergic. Almost parang walang side effect na magkakaroon ka ng allergy. Then, yung rich in potent antioxidant astaxanthin. Alam niyo po ba yung astaxanthin po? Yes. King of antioxidants. Yung king. Siya yung hari, di ba? Ang maganda, nasa omega natin. Yes. Kasi ang omega, nandun pa yung hari. So, anong ginagawa niya? Didiscuss po natin kung bakit naging king si astaxanthin. Pero saan galing? Saan galing? Siyempre, dun sa salmon. Alam niyo po ba sa yung mga isda, yung mga hipon, di ba nagkakaroon sila ng color? Lalo-lalo na yung hipon, yung nagpo-orange. Yes. Yun po yung astaxanthin. Pwede rin po siya sa algae.
Pero sabi niya, hindi kakain lang ako ng maraming hipon, hindi po, kukunti lang yung nakukuha. Ito po, pure na inilagay, nakuha doon sa salmon. And then, with the patented na process natin, yung full process natin, nakuha natin, hindi natapon. Kasi pag ikaw nag-process niya, o niluto-luto mo, wala na. Gusto mo bang kainin ng hilaw? Ayaw. Sino ang kakain ng hilaw? Wala. Bibihira, yung nagkikilawin lang. Pero, ito po, yun ang maganda. Nakuha natin lahat. Sa Santi, Omega 3, 5, 6, 7, 9, 11. Yan. Zero waste. Part circulant ka lang. Meron silang process kasi nasa module po ito. Kung paano ini-implement, paano nila ginagawa yung salva. Kung paano nila ina-extract. Which is, i-detail na lang natin sa susunod. Pagka nasa product intensive tayo. So, right now, isa-isahin natin yung omegas. Yan, omegas. Omega 3, ito yung tinatawag na EPA, DHA. Magaling saan? Ang omega 3? Brain. Sa brain, sa puso, anti-inflammatory, even sa mata. Maganda po siya. No? Yung omega 5 po, saan maganda po? Cellular repair. Ibig sabihin, pag nasira po, inaayos po niya yung mga nasirang cells. Then omega 6, ito yung sa maganda sa kababaihan po, yung hormonal imbalance. No? Yung mga tapos, yung omega 6, meron pong issue sa omega 6. Pag mas marami po yung omega 6 kaysa sa omega 3, hindi po maganda ang ito. Kaya napakaganda ng company natin, yung product natin, kasi saktong-sakto yung nilagay nila. Kasi dapat 1:1 yung value. Kung ano yung value ng omega 3, ganoon din yung value ng omega 6. Pag hindi, imbes na health benefits yung balik sa'yo, makakamas nyo. So kaya nga, may naririnig kayo mga concept, bawal na itong oil na ito, vegetable oil, palm oil, corn oil. Hindi siya maganda pag daily consumption. Kung wala kang omega 3. Eh tayo may omega 3. Hindi lang omega 3. Sinama na si 4, 7, 9, 11. Okay ba? Yes. Omega 7. Para sa cardiovascular at saka sa, ito tinatawag na beauty omega. Kasi ang focus nito sa skin, yung omega 7 natin. And then omega 9, ini-improve nito yung cholesterol level, yung good, yung HDL, good cholesterol. Tapos, anti-inflammatory din siya. Yung 11, very rare po ito. Actually, sa tagal ko na pong nag-ano yung 11, actually parang first time ko. Yes. Very rare po talaga yung para pala siya sa gut health at saka cellular protection and immune support. Kung pag sa isang salmon oil, nandun na lahat. Brain, eye, puso, skin, parang infleto na eh. Kasi ang alam lang natin, pag omega, sa puso lang. Ayan po. So, yan po yung iba-iba. Then, dinagdagan niya pa po ng astaxanthin. So, maganda po ito, powerful antioxidant. Ibig sabihin, pinapabagal niya yung aging process. Anti-inflammatory, brain support, natural sunscreen, para hindi ka magkakaroon na yung na-UV ray tayo, di ba? Nauuso na rin yung mga cancer sa skin. So pagka mataas yung astaxanthin mo, medyo hindi ka basta-basta. Yan. Yung astaxanthin acts as bodyguard antioxidant. 20 times beta-carotene. 20,000 yan, mali ako. So, ganun kalakas. Yung beta-carotene, ka nakukuha? Carrots na. Ilang carrots kami hindi. Itong astaxanthin natin, naka-20 times. And then, vitamin C, 1,000 times. Yung vitamin E, 100 times. So, sa iisang oil, nandun na lahat sa ating salmon. Okay po ba yun? Yes. So, ano nagiging synergy pag nagsama yung omega at astaxanthin? Boost brain and heart health. Support skin, pati yung joint. Kasi anti-inflammation, di ba po pagka nagkakasakit, di ba? Na-inflame po.
So, malaki pong factor ng omegas at saka astaxanthin. Sa mata, sa immune system, yan, ito naman po sinabi ko. At nagpo-promote siya ng cellular renewal. So, paano iinumin? So, bakit iinumin niyo po siya? Iinumin niyo siya pagka may meals. After meal. Take with meals. Tapos, tandaan niyo po, naka-soft gel tayo, slow release. Kasi pagka uminom ka, malalasahan mo yung lasa ng isda, di ba? Yung sa atin, mas mabagal yung sa intestine na siya na natutunan. Kasi po, para hindi natin, yung fish odor, hindi natin kumakita. Kaya po gano'n. Next po. Ayan. Meron akong konting demo dito. So, ayan. Meron akong sample. Styrofoam. Gunting. At saka mahinit na tubig. Pwede nyo gawin to. Napakadali po. No? Wala kayo styrofoam, gunting. Ayan. Sasalinan nyo yung baso. Kung gusto lang talaga makita. Pero wag din namang over yung explanation. Dapat tama yung explanation nyo. Wag kayo mag-over-promise doon sa mga claim natin. Hot water po, hindi siya pwede sa mga. So, explain ko yung process. So, wala pong 1 minute. Kitang-kita nyo na kagad yung reaction. Tignan nyo yung lining yung dulo ng tubig, which is, banda dito po. Ang likod. Susunod, gagandahan po namin yung demo. Ako po mag-isa kasi yan. Eto po. Kaya binuksan ko ng gunting, matagal po eh. Kasi naka-storage. Pero pag binuksan mo yun, doon ka agad kakalat siya doon sa gilid agad yung styro. Kakainin niya. Ayan ako. Napakabilis po ng reaction. Ayan, nakita niyo na po. Yung pinaka-lining. Turbo! Diba? Napakabilis. Ayan, in-explain naman niya sa video. Kasi wala lang pala sa So, kung kaya nitong tunawin, yung styrofoam, no? Kaya nitong protektahan nito. Hindi naman literal na tunawin agad yung nasa loob. Hindi ganun yung process. This is a demo para makita natin. Pero sa loob ng katawan natin, based on research ko, na talaga ang omegas, pinoprotektahan ng ugat, ng puso, pati yung ugat. Kaya po napakaganda ng product natin. Turbo ba? So, ganda oh. Gusto mo na? Next po tayo. Mga isang oras na lang. Okay, magaling na. Yeah, pure barley. Okay na tayo sa omegas. Maganda ba omegas? Yes! Maganda o maganda? Maganda! Yun! Maganda. O, bibili na kayo? Yes! O, nagpili na. So, pure barley. So, ito nga yung kinakatuwa kasi ang barley kasi mabilis. Sabi ko nga sa PM ko, matik. May effect sa katawan. Almost, kasi pag may mga... May typo lang, ano supposedly yan, barley fusion. Apo, mamaya po magiging barley fusion. Apo. Kasi yung ano, logo eh. Ay, apo. Madadagdagan
dadagdagan ko po, para tinipid ko na yung presentation ko. Okay. Para ganun po. Thank you. Barley fusion po, at saka yung pure barley. Dalawa po kasi. So, yung barley, superfood, no? Rich in nutrients, especially known, high fibers, at saka nag-alkaline. So, makikita niyo yung sa blood nyo. Pag uminom kayo niyan, acidic yung blood, ito. After 15 minutes, pag hindi toxic yung katawan mo, magiging alkaline siya, maghihiwa-hiwalay siya. Proven. We can do it sa testing natin. And then, ang barley lang, tinatawag ng NASA na superfoods, nire-recognize nila. Hindi naman lahat ng prutas o ng lahat ng food supplement o lahat ng tinatawag na halaman, tinatawag na superfoods. May nakita sila sa barley. At ako din po, as practitioner, nakita ko po over the years na napakabilis ng barley. Kaya, nakita mo, nagsulputan yung mga ibang company. Napakaganda po ng barley sa atin. So, pure barley, naging barley fusion. Kumbaga, dinagdag na lang natin, no? I-discuss natin, ano ba yung mga nandun sa barley, nandun sa fenugreek, sa glutathione. So, ang barley, super green. Ang fenugreek, traditional herbal medicine sa India. Next ko kagad yung tropa kong Indiano na doktor. Talaga nasa traditional medicine. Yung gamit po ang fenugreek. Then, glutathione, the body master antioxidant. So, makikita nyo, dapat may synergy po ito. Hindi kasi dapat na nag-create, naghalo-halo lang, parang halo-halo, tapos walang synergy. At saka po, hindi ako nag-agree doon sa mga company naghalo ng 100 in 1, sinama na lang ng herba, sitaw, patani lang na nasa bahay ko. Magaling to, andito lahat ng bahay ko. Hindi po ako naniniwala. May study din po, hanggang 4 lang ang maximum. So, I'm very glad. Diba? Tama yung direction ng comment. Tapos po, yan, health benefits muna. Ang barley, the great fuel for vitality. So, rich in chlorophyll. Ano yun? Makikita yun sa, di ba sa science natin? Ayan po. So, yan, chlorophyll, maganda yan sa mga may diabetes po. No? Enzyme, vitamin A, C, E, B complex. Inaayos din ito yung colon sa digestive system. Kaya, yung may mga sakit sa tiyan, o yung may mga indigestion, maganda po ang barley. Then, nag-help din siya ng lower ng cholesterol at saka yung bad fats. Number 4, alkaline forming, no? Balanced acidity in the blood. Makikita po yan sa blood. Ina-alkaline niya kaagad yung blood. Pag na-alkaline ang blood, ma-alkaline ang system ng blood. So, hindi naman pag sinabing alkaline, super alkaline. Ito mali tuturo ko lang po. Minsan kasi yung ibang company, hindi, dapat alkaline ka. Yung total, hindi po pwede yun. Kasi meron tayong tinatawag na hydrochloric acid. At omega fatty acid. Hindi po masama yung acid. Pero may mga part ng katawan na dapat alkaline. Lalo-lalo na yung blood. Napakaganda po. Kasi may study po dyan, pag alkaline yung environment, mas maganda yung system nila. Or, doon sa pamangkin, pag alkaline yung system nila, o yung iniinom nila, mas tumatagal. Kaya napakaganda ng barley kasi ina-alkaline niya yung system natin. Dahil natural po ito, hindi tulad ng ibang mga synthetic. May mga synthetic alkaline po kasi na nakakasama sa health. Yung sa atin, galing sa natural, kaya mas okay na okay po. Then, strengthen the immune system. At ito yung maganda. 68. Hindi ko na nilista. Haba. 68 micronutrients. Recognized by NASA as superfood for astronaut. So kasi walang mabibilahan po doon di ba? Maghihina ka doon pag hindi mo makain yung mga nutritious food. Kaya ang NASA po, ginamit yan for astronaut. Okay ba? Yes! Barley pala niya, may kasama. May kasama siyang fenugreek. Ang tawag doon sa kanila sa India na nature's anti-diabetic herb. Maganda po ito sa may mga diabetes. No? Helps lower blood sugar. Ayun yung pinaka-domain niya. Lower cholesterol. Contains natural phytoestrogen.
supports hormonal imbalance. Maganda po ito dun sa mga nagsisinyor yung laging gagalitin na. Hormonal imbalance. Kahit malang ano yung galit. Tawag din mo, penugrid ka, early fusion ka. Hindi ako sa natin dyan. Inumin mo muna nito. Baka ba correct, mag-pain sa'yo. Yes! Tama! Yes! Yeah. May help suppress appetite, weight management. Maganda po ito sa weight management. Then, traditional use is PCOS. Yung sa mga kababaihan maganda. Kasi mostly po ng kababaihan po ngayon, yan yung problema, yung PCOS. Hindi magkaalam. So, ipatrain nyo po sa kanila. Then, ito po yan, used by Ayurvedic. Pag sinabing Ayurvedic medicine, India po. Malaki po yung Ayurvedic sa India. Glutathione. Pero ito may dalawa pa. May glutathione pa pala. So, the master antioxidant. Hindi naman tatawagin niya na master kung hindi magaling. Tama o tama? Okay. Natural defense system ng ating katawan. Nag-detox siya. Yun ang maganda. May intake tayo, nag-intake tayo, pero meron tayong pag-detox. Pinaka-importante ang detox. Kasi sa panahon ngayon, hindi na po safe lahat ng kinakain. Lagi naman akong isda. Bits na yung isda mo. Gulay naman ako palagi. Na-sprayan ng pesticide. Wala na akong kakainin. Tama? Wala na tayong magagawa doon. Hindi na natin maiiwasan lahat kasi nagbabago ang mundo. Ang importante, nadi-detox ka. Tama po? O anong gagamitin para ma-detox? Tapos, bukod doon, dinedelay niya yung aging. Okay, delay aging. Nakakapag puti. Diba? Side effect niya yan. Pero meron talaga, maganda po talaga. At ang synergistic effect ng barley at ng glutathione, i-discuss po natin. Vital sa kidney, liver, and immune function. Although nagpuproduce yung katawan talaga natin ng glutathione, pero hindi po talaga. So, kailangan natin tulungan para mas ma-improve yung ating health, ma-delay yung aging. So, why combine them? Ayun, synergy tinatawag. Ang barley, siya yung magde-deliver na at support dun sa internal cleansing at delivery. Ang fenugreek, binabalance niya yung sugar, sinusupport yung hormones. Bakit kailangan laging ibawal at balance yung sugar? Kahit hindi ka diabetic, akala siguro nila, kailangan ng balance sugar pag diabetic ka. Ang sugar po kasi ang nagiging problema ng iba't ibang sakit. Sugar, pwedeng cholesterol. Sugar, cancer. Kasi sugar, pwedeng uric acid. So, almost lahat ngayon, sugar. Kaya napakaganda nang nilagay nila dahil fenugreek, nababalance po nila. Okay po? Yes. Maganda. Tapos may glutathione. Ipoprotect ka, i-detoxify nyo. Ito ang dinodetoxify nyo. Okay po yan? So together, they form a powerful immune booster, detox support, anti-inflammatory, metabolic balancer, energy skin enhancer. Kumbaga sa Tagalog, nasa iyo na ang lahat. Di ba? Nandiyan na po lahat. Tapos, how to take it? Take once or twice daily, before and after meal. Mix with warm or cold, pwede rin naman. Yun, tanong pala. Sabi niya, di ba sa tubig, tinulungan. Nakalagay dyan, no? Warm or cold. Sa ibang bansa po, mas priority nila yung hot water sa China, Japan. Ayun, lagi sila mainit. Na-try ko nga po humingi ng cold water sa restaurant. Binigyan ako ng mainit na may yelo. Wala talaga. Hindi talaga sila mahilig sa cold water. Pero, based on science, may factor po yung hot or cold. Depende sa purpose mo. Halimbawa, iniinom yung barley. Dahil may weight management, narinig nyo naman po. Weight management talaga yung target mo. You better take it sa malamig na tubig. Okay, tititigas yung. Ganun yun eh. Di ba, nakikita na, pag nilagay ng malamig, titigas yung mga cholesterol daw. Pero based on science, pag malamig,
yung hypothalamus kasi natin, controlled yung temperature natin. Dapat 37 point something lang. Hindi pwede tumaas, hindi pwede bumaba. Ngayon, pag meron ka na sobrang lamig o nasa malamig tayong paligid, magbe-burn ng heat ang katawan natin, ng calorie. Magbe-burn ng calorie. By doing natin, nagbe-burn tayo ng calorie dito. Kahit nakaupo ka lang dyan. Kasi malamig. Ibinabalik yung natural temperature natin ng hypothalamus. Kaya po, pag gusto ng weight management, cold water. Pero sa ibang bansa, pag hot water, blood circulation. So, okay ba? Yes. Safe siya for daily use. So, pwedeng araw-araw. Actually, kaya nga po tinawag na supplement, kailangan po masuplayan natin yung mga kakulangan natin sa pagkain. Kasi mostly unhealthy na po talaga. You don't always need expensive medicine to heal. Sometimes, you just need the right combination from nature. So, ito po yung final quotes ko po. No? Ito ay iniwan sa akin ni late Director Eduardo. Siya yung pinaka-member ko sa DOH. Iba ang inaakala sa alam. Inaakala ko sa alam. Iba ang alam sa nakikita. Alam ko kasi magaling yun. Nakita ko kasi doon magaling yun. Iba ang nakikita sa nararamdaman. Dapat, pag health mentor ka na, hindi ka magbe-base sa nakita mo. Hindi ka magbe-base sa sinabi mo kasama mo. O yung inaakala mong tama. Dapat, ramdam mo. Sabi mo, ramdam mo! Ramdam mo! Yan, dapat. Iparamdam natin sa kanila. Pwede tayo mag-demo. Ipaparamdam natin yung effect ng ating tama. Yes! Meron na tayo sample. Yan. Pwede natin testing. Pero ito po ginagawa ko just to show you. Which is ang content nito is may burning on top. Kahit stroke patient, pag testing mo ang burning, it will take a while. Kaya, yung product na lang natin para mas maganda. Sino volunteer? Sino matapang na volunteer? Yung pinakamatapang. Yung sobrang tapang. Kahit si Magella na ayaw. Saan lalaki? May papremya ba tayong jacket dyan? Oh, meron tayo.